Guys, problema to. Tatlong bisis po daw ngayon guys ang paggalaw sa lupa. Nako po kaibigan. Bakit ano po ba ang sign na nakikita ninyo? Bakit sinabi po ninyo na tatlong bisis ang paggalaw sa lupa ngayon? Totoo kaibigan, ito ang nakikita po ninyo ngayon. Laka, anong oras po? Anong oras po ninyo nakita ang paggalaw sa ilalim sa lupa? Patay na. Guys, mag-ingat tayong lahat mga idol. Hindi po alam ni kaibigan na kung saan po ito tatama yung sign na to. Maghanda mga idol sa lindol at lalo na yung nagpaabot sa atin, no, na grabe po ang nangyayaring sakuna doon sa Negros. Grabe po ang baha, lalo na inulan pa sila ng bato dahil sa pagputok ng kanlaon. Grabe mga idol, ito po ang tandaan ninyo. Sinabi po ng ating kaibigan noon, ngayong taon na to doble-doble pa ang nangyayari kaysa noong 2025. Mas lalo na ngayon 2027 mga idol. Tandaan ninyo ngayon, mayroon po nakikita si kaibigan na pagyanig po o paggalaw sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin nito, masama po ito mga idol dahil mayroon pong sign na magkakaroon po ng malakas na paglindol pa. Salamat ninyo sa mga babala. Guys, ito lang masabi ko, Luzon at Visayas at Mindanao, mag-ingat at maghanda. Huwag kayong magkampante. Dahil itong nangyayari ngayon na kung saan may bago na naman impormasyon si kaibigan na nakuha patungkol sa paggalaw sa ilalim ng lupa, pinapahanda po tayo dahil napakarami pa ang ating masasagupa ng mga kalamidad. Ingat tayo sa baha, bagyo, lindol, landslide, marami mga idol. Ito po ang nakakabahala. Tatlong bisis po ngayon ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Mayroon pong magaganap na naman na lindol. Kinumpirma na kaibigan. Kapag ito ang mangyayaring mga sign mga idol, paggalaw sa ilalim, masamang sign yan. Talagang magkakaroon po ng mga pagyanig. Alam po ba niyo mga idol, mayroon pong nagpaabot sa atin Nababahala sila dahil mayroon pong namataan. Grabe po ang pagkulay dugo sa kalangitan. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin yan mga idol? Ang ganyan pong mga sign, babala yan. Buhay o dugo ang ibuhos sa pamamagitan ng mga nangyayaring sakuna. Mag-ingat tayo mga idol, sign po yan. Buhay po yan mga idol. Yung sign po na grabe ang pagpula, pagkulay dugo sa kalangitan. Sakuna po yan mga idol. Kalamidad yan mga idol. Kahit dyan po ninyo nakita sa lugar nyo, hindi po yan natin masasabi na dyan po talaga mangyayari. Hindi. Posibleng mangyayari yan dito sa atin o sa ibang bansa. Tama ka. Paalala po yan mga idol. Ipinapahiwatig po sa panahon. Kung ano po ang nakikita natin sa himpapawid at sa karagatan at sa ilalim ng lupa. Mga sign po yan mga idol para makapaghanda tayong lahat. Yung nakikita ngayon nila na pinasa sa atin. Grabe po ang pagkulay dugo, pagkulay pula sa langit. Yung grabe, hindi po ako makapaniwala sa kulay na yan. Tandaan natin mga idol, ibig sabihin nito, mayroon pang pinakamalalang sakuna o kalamidad na posibleng kikitil ng ilang daan na buhay ngayong taon na to. Mag-ingat tayo sa mga aksidente mga idol ha. Ingat tayo sa lahat dahil po itong babala na nakikita ngayon ng ating mga kaibigan sa social media na nagpaabot sa atin yung pagkulay dugo. Sign po yan. Buhay po ang mawawala dyan mga idol. Tandaan natin, marami po ang napanood nating video ngayon na nakaranas po ng pagbaha. Sinabi na po natin noon, mayroon pong ibinibigay po sa atin na magandang pag-iisip ba sa Panginoon. Gibigyan tayo o kaning maayong isipan para makaisip tayo kung saan tayo titira. Bakit ka titira sa area na matirik o magkakaroon ng landslide dahil sa
tinirahan mong bahay na sobrang tuktok ang lupa. Pagkatapos, kung gusto mong hindi ka mapahamak, bakit ka tumira sa malapit sa mga kasapaan o kailugan? Bakit ko tumira doon sa malapit sa bulkan? Na alam mo naman yung bulkan na yan na hindi talaga maganda yan ang maidudulot. Yun ang, yun po ang gusto kong malaman sa inyo. Tama. Sabihin niyo naman, kapag nasa kagipitan kayo, maghihingi kayo ng tulong. Sino po ang tutulong kung yan na po? Yun na po ang nasagupaan ninyo, grabe ang pagbaha. Sinabi ng ating kaibigan, isipin natin mabuti. Hanggat hindi pa dumarating po ang malalang kalamidad, isipin nyo mabuti. Palawakin nyo ang inyong isipan at tingnan ninyo ang lugar na dapat po nating tirahan. Tulad nito, bakit ka titira dito? Na may puno ng niyog. Pag nagbagyo, pag natabunan yung bahay mo, patay ka. Doon ka sa maaliwalas na patag na hindi po. Basta, alam na po natin yan mga ito. Salamat.